Hello mga ka-JBC, kumusta? Good morning, mabentang morning. It's me again, Ace Guevara, ang inyong ka-JBC, JBC Lions. So, kagaya ng naipangako namin nung Grand Recruitment Day, probably you are watching this dahil na nagkita-kita tayo sa isang recruitment day natin. Kahapon, galing po kami sa Bulacan. At kagaya nga po ng naipromise namin, tutulungan po namin kayo along the way. Wala pong masisiro. Wala pong nasisiro provided magpa-participate po tayo sa programs po natin. Napakadali na po ngayon magbenta sa real estate kagaya ng na-discuss natin kahapon. Dati po mag-leafleting ka, nakabilad ka sa araw, pupunta ka sa kung saan-saan. Ngayon po, using the power of technology, using Facebook alone, Facebook pa lang, makakabenta ka na. And in this topic, in this video, ang i-discuss natin ay Facebook selling using your personal network pa lang po. Limited pa lang po ito sa inyong personal network. Malawak po ang Facebook selling, ang social media marketing. Napakalawak po niyan. Ang i-discuss po muna natin, using your personal network po muna. Paano po tayo makakabenta sa ating personal network? Hiwalay pa po yung mga pagpo-post sa mga groups. Hiwalay pa po yung gamit ng mga Facebook ads. Facebook network nyo po muna. Yun po muna ang gagamitin po natin. Meaning to say, yung inyong mga friends, yung inyong pong relatives, doon po muna umiikot ang bentahan po natin. So, are you ready? If you're ready, I'm ready. Let's get it on! First topic po natin, yung unang-unang favorite ko pong ini-improve. Ito po kasing training po natin to, marami po sa atin, hindi pa po alam yung halaga ng Facebook or yung profile picture. It really plays a very important role kasi alam niyo po yung ating profile picture kapag sa newsfeed po natin kunyari ako Ace Guevara, nag-upload ako nag-post ako tungkol sa product natin, sa isang training natin, ang unang-unang lumilitaw dun sa newsfeed ng mga friends ko, ng mga relatives ko, ng mga colleagues ko, ng mga katrabaho ko, ng mga classmates ko, nung college, nung high school, mga nakatrabaho ko na, lahat po yan, ang unang-unang lumilitaw po dyan, natatandaan po nila, hindi po ba kayo mismo yung maliit na bilog containing your profile picture. So, napaka-importante po, hindi po natin to nabibigyan ng pansin na identifiable po tayo doon po sa ating profile picture. Dapat nakabalandra po yung maganda nating muka. Yan po ang kauna-unahang blessing na tinanggap po natin nung pinanganak po tayo. Dapat po nandoon po yan, naka-frame po yan, maganda yung pagkakakuha natin dapat dyan. Sa JBC po, alam nyo, ginagastusan po ng JBC Realty po yan. Nagpo-provide po ang JBC Realty ng pictorial para dun po sa mga active po natin na sellers. Nag-hire po tayo ng professional photographer, sa Tagalog, tawag na lang, professional photographer para nag-hire po yan para mag-picture taking po tayo. Para ang mga ahente po natin ay professional yung mga profile pictures po natin kasi napakahalaga po niyan. So, dapat po alisin na po natin kung ang profile picture po natin, I myself is a fan of One Piece ever since 1997, na nalaman ko po yung One Piece, avid fan po ako. Talagang sinusubaybayan ko yan. Every week po yan. Talagang hindi po ako manood ng One Piece. Pero never ko pong gagawin kasi nausin yung Gear 5. Yung Gear 5, nauuso po ngayon yan. Kapag fan ka, i-post mo daw, gawin mong profile picture mo yung Gear 5 daw nung pinakabida, to show support and to show people na talagang fan ka nung One Piece. Pero hindi ko po gagawin yon kasi ang akin pong bread and butter ay ang real estate po. Mahalaga po being a leader, being manager sa JBC Realty,
dapat po yung picture ko po yung nakalagay po doon. Hindi ko po gagawin ng mga cartoons or worse, may mga profile pictures po na explicit ha, may mga naka dirty finger, merong mga naka big T, yung 'di ba yung parang vector na nagbibigti siya, yung ganon, yung mga imo-imo na ganon, iwasan po natin. Please, let us refrain from using such unprofessional na mga photos po. Gamitin po natin, dapat pinagmamalaki po natin na tayo po yun, ito po yun, ako to, picture ko po yung gamit ko kasi I'm proud of who I am. Proud po ako sa aking profession, proud po ako sa mga ginagawa ko po. Kaya po ito pong picture ko po ang gagamitin ko, hindi po yung kung ano-ano na gamit po natin. Kasi kapag nasa selling career po tayo, syempre napaka-importante po yung image po natin para na tayong mga artista. Iniingatan po natin ang ating imahe. So, wag po natin gawin yung mga ganong mga bagay po. No? Napakahalaga. Numero 1, yan po yung number 1 sa topic natin dahil napakahalaga po ng profile picture. Okay? So, next topic ay yung ating cover photo. Yan. Kapag ang client mo or ang prospect mo or yung mga kaibigan mo, pinaprospect mo pa lang, nagbasa siya, nakita niya na curious siya kasi laging real estate yung post mo, laging house and lot, laging condo, laging investment yung binabanggit mo. Isang beses chinek ka niya. O ba, i-check ko nga itong si Ace, classmate ko noon. Nung chinek niya, nakita niya anong unang babalando sa kanya yung aking cover photo kasi lilitaw yung buong profile eh. 'Di ba? So yung cover photo ko po doon, titignan niya ano ba yung laman ng cover photo ko. Ideally, may cellphone number po natin doon kasi nagpo-promote nga po tayo. Tapos naghahanap nga po tayo ng mga clients na kukontak sa atin. So it would be ideal kung meron po tayong cover photos po nakalagay sa taas. Tapos po, ideally, yung mga magagandang products po natin nandun. Or it could be your family. Kung, di ba, kung asaya-saya about family nung photo na nilagay mo doon, at least, makikita natin na yung maaliwalas sa paningin ng mga magagandang mga bagay po yung nilalagay natin. Ako doon yung farm, kasi yan ang motivation ko sa pagsusumikap. Yung farm and resort. Yan. Yung retirement ko din, yan yung ano ko eh, yung dream retirement ko, yan yung cover photo ko. So, yun yung ating pangalawa. Maganda po ba yung ating profile picture? Maganda na po ba yung ating cover photo? So, kung maganda na, proceed po tayo dun sa pangatlo, sa ating checklist. Ito yung kadalasan na papabayaan po natin to, hindi natin nakikita na it is that important, yung ating works at. Kada nagsiseminar po kami, binabanggit ko po ito kasi sinisita po natin, works at edi sa puso mo, manager at Krusty Krab. So natatawa po sila, no? Ang dami pong natatawa kasi sila mismo sa buong mundo ang pinakamarami pong empleyadong Pilipino, nasapawan po lahat. Ang company Krusty Krab po ang pinakamarami, at saka yung pangalawang edi sa puso mo, yan po yung pinakamaraming employees na Pilipino. So kung ganun po tayo, kung guilty ka, comment guilty. Tapos palitan mo na rin, syempre. Palitan po natin, napakahalaga po na nakikita nila yung proper na title, yung ilagay mo. Ako nga nilagay ko eh, director, kasi member ako ng board of directors. Nilagay ko, proud ako, sales manager, kasi sales manager ako for the longest time in my career. Nandun ako sa real estate. Sales manager ako from nakatatlong ano na ako nung una, yung isang local developer lang, maliit lang. Tapos may nilipatan ako, tapos iniwan namin yun. Tapos ito nga, 5 years na po kami sa JBC and counting. So, proud po ako na sales manager po ako. Kaya po, nilalagay ko yun. Dapat be proud kung ikaw ay ahente ka, lalo na kung licensed salesperson ka, ilagay mo. Licensed salesperson at JBC Realty. O, diba? Lagay mo kung DHSUD, lagay mo din. Lagay ka din doon. Licensed salesperson at DHSUD. Licensed salesperson at PRC.
Kasi may mga lisensya tayo dyan. So, ilagay po natin doon. Okay po? Kung ikaw ay ongoing pa yung licensing mo, o lagay mo muna doon, avoid using lang po real estate salesperson. No? Avoid po muna natin yon. Sales o kaya marketing, ano ba yung, or kung ano man yung career mo, basta ilagay po natin doon yung proper na tawag po sa inyo, designation. Kung tayo ay salesperson, avoid lang po natin yung gamit ng agent kasi feeling nila kapag agent, may markup. Yun po yung wrong notion. Akala nila nagdadagdag po tayo kapag may hindi po. Percentage commission lang po tayo. May commission lang po tayo. Yung developer po ang nagbibigay po nun. Hindi po tayo nagsaset. Hindi po tayo nagma-markup. There's no markup at all. Bawal po yan. Pati yung overprice. We don't do overprice. In JBC, bawal po yan. Lalo na kapag lisensyado ka. So, what we do, we accept commissions. Percentage po yun. Okay? So, ilagay po natin marketing executive. Di ba? Marketing representative, sales executive, sales representative. Ayoko lang doon yung sales associate. Bakit? Kasi aso ka na, sit ka pa. O, joke yun, tease. Okay, so, ayun, ganun lang. So, yun nga, yung works at. Dapat po, maayos po yung works at po natin. Let us be professional dun at sa ating works at. So, ang susunod na po, okay na yung profile picture mo. Maganda na rin yung cover photo mo. Tapos, by the way guys, nakalimutan ko sabihin, kagabi, nilamay ko nga yan, alas 2 in the morning, naggagawa pa ako ng profile picture ng mga nag-submit. Kasi nilagay ko po doon, ginawan ko sila ng magandang, nanghingi ako, syempre hingi ako yung maganda-gandang, ideally with color, yung isa-send ninyo. Tapos syempre po, decent photo po, yung posing po natin maganda. Syempre, bagong paligo tayo, bagong suklay po tayo. Kung lalaki, ideally naka-gel. Kung babae, diba, nakasuklay, nakaayos, yung hairdo niya, maganda. Tapos with authority, ideally, color blue, it suggests authority yung blue. Kasi, yun nga, napakahalaga ang binibenta natin, being in the real estate sales industry, ay hard-earned po ang mga pera na pinambibili po nila. Hindi po ito, hindi sila bibili lang ng cellphone, hindi sila bibili lang ng mga gadgets na mumurahin, ng damit. So, tinitignan po ng tao kung sino po yung bebenta po sa kanila. Napakahalaga po na napoproject natin yung image na professionals dun sa gamit po nating Facebook alone. Again guys, Facebook pa lang po ang pinag-uusapan natin ngayon. Doon pa lang po tayo nagbebenta. Hiwalay pa po yung iba-ibang efforts. Okay? So daily posting. Yan, dapat araw-araw kang nagpo-post. Dapat paano malalaman nung client mo or nung prospects mo na ikaw pala is into real estate kung hindi ka naman masyadong nagpo-post, di ba? May mga ganon, tapos nagtataka sila, sabi mo walang masisiro. Totoo, sabi ko wala talaga masisiro, pero again, yung commitment po natin, dapat po may mga activities, sumasama po tayo sa mga activities. Imagine makipag-socialize ka lang, di ba? Umattend ka ng activities, umattend ka ng events. The more you do this, tapos on a regular basis, ginagawa po natin to. Nakikita po ng mga friends, relatives natin na tayo ay talagang serious. We are really serious doing real estate sales. Kaya po, nagtitiwala po sila. Kasi kung alam nila na hindi ka naman talagang active, bakit sila bibili sa'yo? Di ba? So, ipakita po natin sa kanila na although sa Facebook ka lang tumatrabaho, kasali ka kapag meron po tayong pagkakataon nyo po yun. Treat it as an opportunity na kayo po ay mapasama sa mga activities po natin. Kasi po, imagine guys, tingnan mo, kung ginagawa nyo yung, dati kasi, nung nagka-pandemic, alam nyo po, nagbenta po ako ng laman. Hotdog,
itlog, ay hotdog. Hotdog, tocino, langgunisa, bangus, boneless bangus, tinatanggal po yung mga ano niyan. So, nagbenta po ako ng laman, gumagamit lang po ako ng page. So, isinasabay ko po yan sa Facebook. Pero, page po yung gamit ko doon, no? Kasi, nagdi-digital, nag-a-ads kasi ako. Pero, imagine guys, pwede mong pagsabayin, napopromote yung ginagawa mo, kasabay nung pag nakikita lang exposure mo, kasi hindi naman po lahat ganun ka-active di ba? Pinagsasabay mo sila, napopromote mo yung isa't isa sa Facebook mo, gamit yung Facebook mo lang, di ba? Napakaganda nun. Dalawa yung opportunities na dala-dala mo. Hindi niyo po ba i-grab po 'yon? So napaka-importante po ng mga ating mga events and activities. The more you attend, the more na nakikita nila na active ka, the more na nagtatrust po sila sa atin, syempre. And, okay na, daily posting, active ka na. Maganda na yung profile picture mo, lagi ka nilang napapansin. Alam nyo ba guys, na the more na nila like, nag-i-interact yung mga friends ninyo dun sa Facebook account ninyo, the more na nakikita ni Facebook na yung account nyo ay material doon sa tao na yun. Ibig sabihin, importanteng account ka dun sa tao na yun. So, yung likelihood na i-share niya yung mga post mo, ipakita niya yung mga post mo, kasi sa dami na ng mga account sa Facebook, talagang crowded na. Pinipili na ni Facebook yung ipinapakita niya po ngayon. There's this algorithm na pinipili niya na lang kung sino yung ipapakita niya dun sa Facebook account ng mga kaibigan mo. Kaya mahalaga na nagla-like sila. Mahalaga na yung content mo sa mga pinopost mo ay nag-i-interact yung mga kaibigan mo. So, napakahalaga po ng daily posting. Excuse me. So, yung ating sumunod ay yung ating Your Precious Name. Napakahalaga po ng pangalan po natin. Ako, Ace Guevara. Gusto ko po laging matandaan po yan. Actually, ang pangalan ko ay Ace Jem Guevara. Mahirap pong tandaan yung meron pang gem o nakakalito, kaya pinaiksi ko po to make it more easier to memorize, easier po akong ma-identify. So Ace Guevara, nilagyan ko pa po yan ng EYS kasi pag hinahanap po ako kapag Ace na ACE, madaming sumusulpot, madaming nauuna pa sa akin. So pag pinapasearch ko, try nyo po EYS Guevara. So dun pa lang sumusulpot yung account ko. So yun, napakahalaga po ng pangalan po natin sa Bible. May meaning po yung mga bawat pangalan. Ako po, chinek ko sa dictionary ang pangalan, ang meaning po ng Ace. Top Gun ang ibig sabihin ng Ace. Kaya po competitive po ako. As much as possible, gusto ko nasa top po ako. Gusto ko po performer ako. Gusto ko po valuable ako dun sa company. Mahalaga po yung pangalan po natin. Huwag po nating ipagpapalit. Minsan meron pa akong unit manager pa yun ha. Ang pangalan niya, pinalitan niya yung personal account niya sa Facebook, ginagamit niya, pinalitan niya yung pangalan ng developer. So sinita ko po yun kasi mali. Huwag mong ipagpapalit yung pangalan mo dun sa pangalan ng developer just because binibenta mo yung developer. Guys, hindi po talaga yung developer ang pinaniniwalaan po nila kundi tayo. Tayo po ang nagdadala po sa it is important it is important na maganda po yung dinadala po natin, pero people remember us. Tayo po yung natatandaan patungkol po dun sa developer. Huwag po natin gawing yung pangalan po natin developer. Gumawa tayo ng page para po dun, pero ikaw yung hahanapin nila kapag naalala po nila yung developer po na yun. Yun po yung goal po natin. So bakit mo papalitan yung pangalan mo ng developer? Huwag po natin gawin yun. Also, yung mga nagbabaliktad ng pangalan, imagine, ang pangalan mo, Christian, surname mo, Villanueva. Paano kung babaliktarin yung Christian? Eh di ang hirap na Abuen, Aliv. O di ba paano kung kailangan ko na
in-approach ko na si Christian, gusto akong bumili ng cellphone sa kanya. Hanapin ko nga si Christian kasi siya yung nagpo-post palagi ng iPhone. O, hahanapin ko ngayon si Christian. Paano na? Paano kung post ka ng post ng SMDC condominium? Tapos bibili na ngayon si Christian, hinahanap siya nung, ako na ang buyer. Hahanapin ko ngayon si Christian, bibili ako ng condominium kasi ready na ako magpa-reserve eh. Binanggit niya sa akin dati, nag-effort na siya, nag-tripping na. Paano ko hahanapin ngayon si Christian? Sige nga, magtsatsaga pa ba ako na nakita ko ngayon si Joy. Ang pangalan niya Joy De La Cruz. Ang pangalan niya hindi binaliktad. Eh di sa kanya na ako kukuha. Kaibigan ko din eh, kilala ko din eh, di ba? Worse, yung pangalan nyo, ginawa nyong bulate. Ba yung Thai? Bulate yun eh, yung mga ganun-ganun, no? Uod. Paano mo hahanapin kung uod yung pangalan? Yung Korean, okay, sige na, oo na, okay. OFW ka from Korea. Maganda yon, maganda yung mga pangalan nila, nakakatuwa. Pati yung Japanese, di ba? Kanji, Chinese character, hiragana, katakana, nagganon ka ng pangalan mo. Paano kang hahanapin ngayon? Eh, nagbebenta ka nga, di ba? Napaka-importante po ng pangalan po natin, pag po nating baguhin. Ito ba? Ang pangalan po natin, doon po tayo hahanapin. Ang goal nga natin po dito ay name recall. Kaya po tayo post ng post sa Facebook, kaya po tayo uma-attend doon sa mga activities and events. Kaya nga po natin ine-effortan po itong mga to kasi gusto po natin name recall. Ano ba yung name recall? Kapag ready na ang buyers, gusto na po nilang bumili, gusto na po nilang mag-reserve, na-convince mo na sila, totally, hahanapin, ang goal natin ay si Christian Villanueva. Dapat ikaw yun. Dapat ikaw po ang maaalala niya, walang iba. Tapos yung pangalan mo, Nightshare Avenue. Diba? Wala na. May nanalo na. Si Joy. Di po ba? Kaya nga po tayo attend ng attend eh. Kaya nga po tayo training ng training eh. Para sa inyo po sila mag-inquire. Tapos nag-inquire dun sa iba kasi hindi matandaan yung pangalan mo. Di po ba? So, yun na po yung biggest mistake na pwede mong gawin sa Facebook marketing. Huwag din po tayong isa pa baka mamaya mapagkamalan kayong scammer kasi yung mga scammers po, di po ba kapag napansin ko lang, yung mga nagtatago sa Facebook, may nang scam sa church po namin. Ang pangalan niya, iniba niya, Siri, ganun, kasi Iris yung pangalan niya eh. Siri, taga Santa Maria po yun. Ginawa niya Siri, nagtatago siya kasi marami po siyang niloko. Habit niya na po, yung pang-uutangan ka, ganyan, yung kung ano-anong, yun po yung sa church namin, hindi niya tinakbo niya yung pera. So, gagamitin niya, iiba-ibahin po niya yung pangalan niya. Tayo po, ingatan po natin, baka mapagkamalan po tayo na nang-i-scam, kaya tayo papalit-palit ng pangalan. So, i-avoid po natin yung ganon. Napakahalaga po ng pangalan po natin. Sales is a business of trust. Lagi ko pong sinasabi. Sales is a business of trust. Kapag mas katiwa-tiwala po tayo, mas naingatan po natin ang pangalan po natin, believe me. Doon po sa Facebook network mo pa lang, sa sarili mo pa lang network, personal network mo pa lang, umuulan na po ang benta. Meron po akong isang tita na sa loob ng tita na po namin siya, sa Tugigaraw po, sa Tugigaraw, 40 units sa loob ng isang buwan. Sorry, hindi po buwan. 40 units sa loob ng 3 buwan. 40 million po yon. Tapos 1.2 sa loob ng 4 na buwan po. Imagine, ganun po yung 1.2 million yung potential commission po niya sa loob ng 4 na buwan. Nako, idol ko po yan. Pati si UMT, idol niya talaga yon. Ayun, naging ninang ko pa po yan sa kasal. Si Tita Joy Bell. Ayan, pangalanan ko na. Tapos, meron po akong dalawa ngayon, dalawa pong, ito po maganda sa real estate. I've seen many lives change. Dahil po, talagang nabago po yung kanilang buhay, nabago po yung kanilang finances.
dahil ang ganda, lucrative po ang kita po sa real estate. Tapos napakahalaga ng pangalan. Yung pangalan po nila na yun po, na-establish po nila, magbeshi po ito, no? Magbeshi po ito sa Kabanatuan. So, grabe, ang lakas-lakas ng benta nila. Talagang sila na po yung nilalapitan po doon. Na-establish po nila talaga yung dominance, na-establish nila yung expertise, sila po ang nilalapitan po doon. Pati yung mga nagpapabenta ng properties nila, sila na po ang nilalapitan. Ganun po kaganda na ma-establish po natin yung pangalan. It's all about our name pagdating po sa real estate. Napakahalaga po na trustworthy po tayo. Andun po yung malaking opportunities. Nandun po yung lucrative na income po talaga. Lucrative kasi nakakaluka po yun. Kasi kaya siya lucrative. Okay? Nakakaluka sa dami. So, yun po yung pangalan po natin, no? Napaka-importante po nun. Tapos meron pa kaming bagong tita sa Kabanatuan din, ano? Talagang ilan na ang benta nito, puros umuulan po siya ng Amaya. Ang Amaya, mga single homes po yan. Talagang 1.7 to million, ganyan po yung mga units niya. Hindi po yan mga mumurahin, pero madami siyang benta. Pangalanan ko na yung dalawa, total okay naman sa kanila. Yung dalawang beshies, si UM Jonah and si UM Hazel, gumagawa kami ng videos nila. Kasi maganda yung testimony nila. Kinukwento nila sa akin. Okay? So ngayon, nakabili na ng mga bahay nila yan. Nakabili na ng lote, nagpapagawa ng bahay, may mga sarili na sasakyan. Dati nagtitripping sila, naka-tricycle. Tumirik pa yung tricycle po nila. So ngayon, may mga magagandang sasakyan na po yan. No? Naku, mapera pa sa akin yung mga yan. Okay? So ganun po talaga dito sa real estate, and I'm proud na yung mga kasama po namin sa JBC talaga po umaasenso po ang buhay dahil po sa malaking opportunity na meron po tayo. Guys, dati po mahirap magbenta ng real estate. Akala po ng iba ganun pa rin yung senaryo. Ngayon po napakadali na. Kaya sumali po kayo sa JBC, sumali po kayo sa amin, hindi po namin pababayaan na ma-zero kami. Kayo, i-guide po namin kayo. Tutulungan po namin kayo. Every step of the way. Ultimo po, sabi nga, ultimo yung profile picture, pinoprovide po namin yan. Lahat, yung ultimo po yung sa mga pananamit po, tinutulungan po namin yan. Meron tayong jacket ngayon na para ang tindigan natin talagang professional. Para stand out tayo, di ba? Pati po yung financial consultation. Ako po, nag-undergo po ako ng training. Ang mga tao ko po, ang mga performers po natin, after ko po ng consultation ko, sineshare ko naman po sa kanila para po papunta po tayong pare-pareho sa financial freedom. Yun po ang goal natin. Kung ano man yung gusto mong mabili, pangangailangan ng mga anak mo, yung schooling nila, ma-provide po natin dahil ang pamilyang Pilipino po yan, nagtatrabaho po yan, lumalayo pa nga po yan overseas sa ibayong dagat para po ma-provide ang pangangailangan ng mga pamilya po nila, nung pamilya po nila. So, yun po ang gusto po natin sa JBC. Tuwang-tuwa po kami sa upper level management kapag nakikita po namin umaasenso po yung ating mga ahente. Hindi po namin pinipigilan ang kanilang growth. Okay lang po, ituloy nyo po kung ano man yung mga side hustles nyo. Hindi po namin kayo pagre-resignin sa trabaho po ninyo. Ituloy nyo po yan. Nagko-complement po yan. Kung nagtitindaman po kayo ng ibang products, magko-complement po yan dito po by doing real estate sales. Pagsabayin po natin, lalo pa po kayong kikita. Okay? So, yung importante po sa lahat dito, yung inyo pong name, i-establish po natin na kayo po ang matatandaan ng mga clients po ninyo. Ganito yan minsan yung project nag-launch, post ka ng post. Nakikita nila, post ka ng post, hindi mo na pinapansin. Borland ka ng Borland, Apex ka ng Apex, sabi ka nga, Amaya ka ng Amaya, SMDC ka ng SMDC, nakikita sa wall mo. Dumating yung time, nakita nila, aba may mga banner na. Aba nakita nila, may mga tarpaulin na, may mga billboards na dun sa lugar nila. Sinong una nilang tatawagan? Kung sino ba yung nakalagay na number doon? Hindi po. Ikaw na dati pa na nag-i-introduce sa kanila ng Borland, ng Apex, ng Amaya at kung ano na pang developers,
SMDC at lahat po ng mga hawak po natin, noon pa nila nakikita sa'yo, yun na yung name recall. Hindi po ba kapag sinabi, nung bata tayo, bumibili po tayo, ako ganun nung bata ako, tinatawanan ako nung tindera kasi daw bumibili ako ng, pabili pong Colgate, yung close up, di ba? Kasi akala ko, brand, ang akala ko, pangalan ng product, yung or produkto mismo ay ang toothpaste, akala ko ang toothpaste ay Colgate. Hindi ko naman alam na toothpaste 'yon. Ang alam ko Colgate 'yon. Ang brand niya ay Close Up, di ba? What comes into your mind kapag ka sinabing sabon, kapag sinabing shampoo, kapag sinabing soft drinks, anong unang-una mong naiisip? Hindi ba Coca-Cola? Kasi merong name recall. Yun yung na-establish sa utak natin. Yun yung natatandaan natin. So ang goal po natin dito, kapag sinabing house and lot, kapag sinabing condominium, dapat ikaw yun. Christian Villanueva. Hindi wala akong kilalang Christian Villanueva, no? Pero kayo po yun. Dapat kayo po yun. Yun po yung goal po natin. Kaya po natin ginagawa ang step 1, profile picture, cover photo, works at yung daily posting. Kaya po ayaw po natin palitan nyo yung name po ninyo. Okay? So ito na yung mga bago, ito yung susunod natin, ito na yung mga bago about Facebook. Binibilisan ko lang po, huwag kayo masyadong mabilisan kasi kapag 2 hours po ito, mabobore po kayo. So yung panibago natin checklist, yung professional or content creator account. Yung sa akin po ngayon, naka-professional account na. Simula po ng 2,600 po yung followers ko doon. Binalikan ko po yung group namin na, by the way, dati po pala kasama na ako dun sa sa Pampanga Vloggers way back 2013 kasi yung pinaka earliest na nakita ko na mamay kukwento ko sa inyo yung tungkol sa Reels. So may isa akong grupo na nagsisharean kami ng mga insights, ng mga palitan kami ng information, mga techniques, no, yun nga, yung professional account, napapansin nyo rin, I'm sure, may dumadami mga gumagawa ng professional accounts. So, ang function ng professional accounts, kaysa dun sa personal, kapag kasi ang goal ng professional account, para ma-reach mo pa yung ibang network, labas na dun sa network mo, kaya nga ang pinag-aaralan muna natin, ay yun munang personal network mo. Kapag lumagpas ka na ng 2,000 dun sa mga friends mo, it would be ideal kung ready ka na din, saka po natin papasukin yung professional account. For the meantime, dun po muna tayo sa sarili nating network para hindi po mahirapan tayo, no? Baka malito po kasi tayo. So later on, gagawa tayo ng content creator account, diba? Professional account, nasa sa inyo po yun. Depende kung anong preferred nyo. But for the meantime, dun po muna tayo sa personal account nyo po muna. Kasi sayang po kung lalabas na kaagad tayo. Sa sarili nyo palang network, you could sell, number of accounts, number of units, gamit pa lang yung personal account po ninyo. So dun po muna tayo i-maximize po muna natin yun. Okay? So yung Reels, ano ba tong Reels? Napapansin nyo siguro, dumadami na rin yung gumagawa ng Reels. Kasi short video clips lang ito, maliliit lang. So walang masyadong gastos sa data ko. Kung panonoorin ko, pwede akong kapag bored ako, pwede kong ma-entertain ako ng mga Reels na to. Dumadami ang nanonood ng Reels, lalo na ngayon, na mura na ang data. May 5G pa tayo ngayon. At magmumura pa po yan. May panibagong telco player na papasok na magpapamura na naman po. Okay? So pamura na po ng pamura yan. Dati, way back, ang internet po natin, magko-connect ka sa internet, yung mga dial-up, di ba, napakabagal. Year 2000, nagko-connect po kami, tapos parang 10 minutes, nagbayad ka na ng 200 pesos. Parang yayamanin ka na kapag may internet connection ka. Tapos siguro naabutan nating lahat to, yung internet, yung mga broadband, mabagal pa, tawag ka ng tawag sa di ba? Ngayon hindi, nasa cellphone mo na mismo, mura na yung data, 5G pa. Po ba, napakabilis.
way back, 2013 po, member na po ako ng Pampanga Vloggers. Nag-summit po kami, mga vloggers. Hindi pa uso yung vloggers, letter B. Letter B pa lang. B, paano yung B? B, letter B. Letter B pa lang na vloggers from the word web log. Web log. So, vlog. Doon po nakuha yung vlog. Parang diaries, parang reviews, personal reviews mo doon sa pinuntahan mo, doon sa kinainan mo. Ganon. Ganon pa lang po nun. So, yung mga influencers po nun, digital influencers patawag, yung mga influencers po nun, nagtipon-tipon po kami sa Thunderbird Resort ng La Union. Ang daming freebies. Daming freebies kasi nga mga digital influencers. So, ayun, isa dun sa tumatak sa akin na tip nila. Tip ng mga kilala ng influencers nung time na yun. Sabi po nila, time will come, yung short video clips po na yun yung next big thing. Imagine 2013 pa lang po yun. 2013, sinasabi na nila yun, pero dahil mahal, hindi mo pa afford na gumawa nun. I remember nung 2018 pumasok ko sa JPC, tinry kong mag-ads ng mga short video clips, hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya kasi ang mahal pa dahil hindi pa masyadong mura yung data, konti pa rin yung magkiklik ng videos. Until dumating po yung Reels. So ngayon po yung Reels, ito na po yung next big thing. Andito na po tayo. Ang dali gumawa ng Reels, 1 minute lang, 30 seconds, pwede kang gumawa. Alam nyo ba, mas binibigyan ng favor, based po dun sa group namin, mas binibigyan ng favor ng Facebook yung mga Reels ngayon na maipakita sa mga news feed. Bakit? Tingnan nyo, kasi di po ba may TikTok? Kung pababayaan, ako na lang, personal na opinion ko na lang to. Kung pababayaan ng Facebook na ang TikTok ma-dominate niya, matatalo ang Facebook, di ba? So binibigyan niya ng opportunity ngayon, ng mas magandang opportunity yung mga Reels para sumabay dun sa mga competitors. So ayan, gamitin niyo po ang Reels, kaya po ang mga clients, ang mga agents po natin, ine-encourage po natin na gumawa ng Reels. Actually, meron tayong Reel making contest. Every month po ito, may prize po yan. So basta related po sa pag-real estate po natin. Gamitin po natin ito kasi malaking bagay po ito, mas makikita po tayo. Gamitin nyo po yung creativity po ninyo. Remember, pagdating sa content is king. Napaka-importante. Hindi na po uso ngayon yung copy-paste. Dapat yung mga videos po natin, although pwede pa rin naman mag-copy-paste. Okay pa din. Pero mas may edge po tayo kung may time din po tayong gumagawa ng mga sarili po nating content. Yung hindi po natin kinopy-paste lang. Yung hindi po ginaya lang. Guys, oo nga pala, yung daily posting natin, nagpo-provide din po kami ng pang daily posting. I-edit nyo na lang, konting originality, konting creativity. Kasi yun nga po, di ba, content is king. Nagsasend po kami yan sa mga GCs para matulungan po kayo sa pagpo-post po ninyo. So, saan ka pa? Paano ka pang hindi makakabenta, di ba? Kaya, ayun po, tuloy-tuloy lang po tayo. Gamitin po natin yung mga ipinoprovide po namin ng mga opportunities, ng mga tools po sa inyo. So next topic natin, sa checklist natin ay yung live. Every once in a while po, gamitin po natin yung live, be it a short video or mahabang video content, gamitin po natin kasi nag-i-interact po doon yung mas nag-i-interact po sila eh. Ang Pinoy ngayon, maraming bumababa nga yung data, mas malaki ang take home pay niya. So, mas marami siyang pera ngayon. Mura na yung data, ginagamit niya, inuubos niya kung ano man yung sinubscribe niya. Kaya meron po siyang, kunyari, nagbabiyahe siya sa traffic, diba? Nanonood sila. Kung nagpapaantok, alam niyo yung toothpaste theory? Ngayon, ang Pilipino, dati pagkagising, magtutoothbrush yan. Bago matulog, magtutoothbrush yan. Ngayon po, hindi na po ganun ang senaryo. Ang toothbrush theory, sinasabi niya, wala na. Hindi na po nagtutoothbrush, joke lang. Bago matulog, nagpe-Facebook na po tayo. Hindi na po yan toothbrush. Bago gumising, joke.
Pagkagising po, nagse-cellphone na din po tayo. Tama po, di po ba? Comment yes kung totoo po. So, yun po. Ngayon po, toothbrush theory, lagi na pong Facebook po ang hawak po, or cellphone po ang hawak po natin in exchange of toothbrush. Siguro hindi na tayo nagtutoothbrush, no? Ako nagtutoothbrush pa, ikaw ba? So yung live, gamitin po natin yan, okay? And lastly, the approach. So syempre, after nating mag-post ng mga bago na yung profile picture natin, bago na yung cover photo natin, yung works at nakita nila, pinalitan na natin. From Eddie sa puso mo, ngayon na, nakalagay doon, marketing representative. Again, avoid agent, no? Marketing representative at JBC Realty. Diba? So ngayon, i-approach na natin sila kasi nakapag-intro na tayo sa kanila doon. I-approach na natin yung kamag-anak mo na OFW sa Canada, sa US, sa Japan, sa Korea, sa Spain, sa France. Yung mga kakilala mo na malalakas yung kita, yung mga architects, yung mga engineers. Alam mo, yung mga engineers, bumibili po ng property yan, ha. Kala natin, gusto nila sila yung nagtatayo ng sarili nilang bahay, pati yung mga architects. Hindi po. Gusto din po nila kasi may mga new nesters, may mga bago pa lang. Ang gusto po nila, yung dream house po nila, sila yung magtatayo. Pero along the way, habang wala pa po silang enough budget, nag-iipon pa lang po sila, bumibili po sila ng mga properties sa mga developers. Kaya wag po kayong i-approach po sila. Yung mga lawyers, yung mga professionals po natin, kagaya ng doktor, yung mga nurse, yung mga teachers, yung mga hindi na, wala nang time mag-business, alam nyo, nag-i-invest po sila sa real estate. Kasi, wala naman na silang time mag-business eh. Anong gagawin nila sa pera po nila? Kaysa alam nila na sa bangko, tulog na tulog, mahimbing pa po sa atin, matulog ang pera sa bangko. Kaya ini-invest po nila yan. Huwag po kayong matakot na i-approach po sila. So, meron lang po akong script po dito. Isasend ko po ito sa mga GCs. Tingnan nyo, ganito. I-approach lang po natin sila. Sample lang to. Pwede pong gayahin nyo. Pwedeng gumawa po kayo ng sarili ninyo. No? Hi classmate Jen, sabing ganon. Greetings of peace. Wag na yung musta. Kasi baka kabahan eh. Okay? Wag na po tayong bumati ng musta. Kumusta ka na classmate? Banatan mo na kagad, greetings of peace. O diba, napaka-professional. Peace pa. Yun sabi mo. Pinopromote mo pa yung peace. So, I just want you to know na I am now with JBC Realty, one of the fastest growing and leading realtors in the country today. We basically sell real estate investments. Mas professional pong pakinggan. Hindi nakakatakot minsan kasi kapag in-approach mo siya, nagbebenta kami house and lot. Huwag po natin sabihin house and lot kasi meron din po kasing lot lang, merong condo. So we basically sell real estate investments. Hindi ba mas interesting yon kasi investment. Kung naghahanap ka or may kakilala ka ng magagandang investment, classmates, you know who to call. Diba? Kasi ikaw nga yun. Let me be the one to help you or to assist you. Sabi mong ganun sa kanya. So, ang intention mo, talaga naman, ang isa sa mga benefits po natin dito, tumutulong po tayo sa mga tao na hindi lang magkaroon ng mga house and lot, kung hindi, yung financial goals nila. Apakagandang investment po ng real estate. The best po yan. Lahat mo yung top na billionaires sa buong mundo, ang investment po nila, hindi po nawawala ang real estate. Okay, so tinutulungan po natin sila. Looking forward to hearing from you soon. Your classmate, Ace Guevara. Diba? Napakaganda, napaka-professional. So, still, kung gusto niyo pong gumawa ng sarili pong version, okay po yun. Pero i-send ko po ito sa mga GCs po natin. So guys, marami pa po tayong mga videos, no? Marami pa po tayong sinishare na, at marami pa po tayong magiging mga trainings, events, activities. Again, sali po kayo. Kasama po kami sa mga pangarap po natin. Magkakasama po tayo sa pangarap po natin ng financial freedom. Masaya po kami na nakasama po namin kayo. Masaya po kami na pare-pareho po tayong lumago. Mag-grow, umasenso po sa real estate sales. Maraming salamat for listening.
Ako po ang inyong ka-JBC, Ace Guevara po. Bye!